Lumalaki ba po tiyan natin, 'di ba? Bakit lumalaki tiyan natin? Baka bloated lang, baka hangin lang kaya malaki ang tiyan. So tingnan natin ha, kung bloated ang stomach natin, may kabag, paano natin babawasan? Ano ba mga bad habits ginagawa natin para lumiit-liit ang tiyan natin? Number one, dapat alamin bakit nagbo-bloating. Bakit makabag siya? Anong dahilan? Ibig sabihin, maraming gas yan eh. Pwedeng oxygen, carbon dioxide, nitrogen, methane. So, pwede nalulunok o nagpo-ferment yung mga pagkain natin na kinakain, kaya kinakabag. Maraming cause ng kabag, nandito yung mga cause. Tingnan natin na, diretso na tayo agad. Baka sobra kang stress. Kumakain ka habang na-stress ka, hindi ka matutunawan, kakabagin ka. Sobrang bilis kumain. Sobrang dami kung kumain. Yan, no, fast. Baka may allergy ka sa pagkain. Nasisira ang tiyan mo. Yung mga nireregla, yan, no, malaki rin ang puson. Mahilig sa oily foods, fatty foods, fast foods, mas magbo-bloat. Matagal kasi yung mga oily foods, matagal matunaw sa tiyan. May ulcer, pwede rin. May bulate, okay? May irritable bowel syndrome. Lagi ko nga tinuturo sa inyo, irritable bowel syndrome. Connected yan sa depression at nervyos. Makulo lagi ang tiyan. Laging makulo. So, ito yung mga possible causes. Bakit bloated? Tsaka, depende rin sa kinakain natin. Tingnan nyo po. So, kanya-kanyang tao, iba-iba yung katawan. Kung saan kayo nabobloat, pag yun ang kinain nyo, titigilan nyo. Siyempre, mabobloat ka sa soft drinks, di ba? Carbonated yan eh. Daming bula. O habang kumakain, salita ng salita, o very stressed, mabobloat ka rin yan. Sugars, alcohol, fructose. Yan. Isa rin pong cause ng bloating, lactose intolerance. Actually, meron akong lactose intolerance. Pag tumatanda tayo, hindi na tayo makainom ng gatas. Gatas, ice cream, ano pa ba? Basta lahat ng may milk products, yung mga muffin na may milk, o kahit anong luto, yung mga spaghetti na may white sauce, na may full cream milk, magtatae agad yan. At isang sintomas ng lactose intolerance, makabag, makuluan tiyan. Alam nyo ano pa isang sintomas? Headache. May headache ng lactose intolerance. So, kung ito problema kaya bloating, iwas tayo. Pwede mga almond milk. Lactose intolerance, ito po, milk, ice cream, chocolate. Kung milk chocolate, yan ang makabag, nagtatae, stomach ache. Isa rin nagko-cause ng bloating kung constipated tayo, di ba? Kung ang tigas-tigas ng dumi, every 4 days bago dudumi, lalaki talaga ang tiyan mo. Kaya dapat lakad-lakad yan. More fluid intake, may fiber, lakad-lakad para gumalaw yung bituka. Constipation, kailangan maraming tubig iinumin, more fiber, wag masyado maraming dairy, may gamot na may gamot po na nagpapa-constipate, mga nadidepress, kulang sa exercise, at yung laxative abuse, yung mahilig na mga pang-diet, pang-papayat. Ang problema sa laxative abuse, pag uminom ka nito, oo nga, makakadumi ka. Kaya lang, pag dumi mo naman, ang gagawin ng katawan, pipigilan niya yung paggalaw ng intestines mo. Mako-constipate ka. Magiging dependent ka sa mga pampapayat. Hindi po maganda yan. Ito po, bago to eh. FODMAP diet. Okay? Ayon sa pag-aaral, itong FODMAP diet, 85% mawawala yung sintomas mo ng bloating at sakit ng tiyan kung babawasan mo itong code name nilang FODMAP. Fermentable oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides, and polyols. So, itong mga short-chain carbohydrates, ito yung mga pagkain na nakagawa ng hangin, ng gas. Oo, medyo mahirap to. Ito yung mga pwede, ito yung mga iiwasan. Pero depende pa rin sa tao. Ito general lang to. Generally, ito yung mga pwede. Doc Lisa, focus natin. Mga carrots, bell pepper, lettuce, cucumber. Ito, konting bawas, garlic, onion. Healthy to, kaya lang pag marami daw,
pwede mag-gas. Cabbage, tsaka mga peas. Sa prutas, kita mo hindi pare-pareho. Ang mga okay, grapes, pineapple, orange, ganyan, melon. Ang ayaw niya, mga pakwan. Siguro nakakakulo ng tiyan. Peaches, apples. Sa protein, okay lang daw ang itlog, isda, karne. Ayaw niya oily. Siyempre, oily yan eh. Sa gatas, ayaw niya ng gatas eh. Basta may lactose, nakakahangin eh. Gusto niya mga lactose-free. Pwede butter, pwede peanuts, ayaw niya yung mga almonds. Sa starches, ito mga Pinoy, mas okay kanin. Kanin, hindi ka daw magbo-bloat. Pero pag nagtinapay ka, nag-french fries ka, doon ka bloated. Okay? So, medyo mahirap to Tandaan po natin. Ito yung FODMAP diet, Doc Lisa. So, ulitin ko lang para hindi kayo malito. Pwede nyo isulat. Sa avoid na babawasan, baka ito cause, kaya laging makabag, laging mahangin ang tiyan mo. Pag tinampik-tampik mo, maramdaman mo naman, makabag yan eh. Dairy, gatas, yogurt, ice cream na basta may milk, tinapay, lahat ng klaseng tinapay, mas nakaka-bloat, mga beans, yung gulay, depende. Sa fruits, meron lang mga fruits na nakaka-bloat. Ito yung mga okay, eggs, meat, almond milk, ibang klaseng gulay, eggplant, rice, tapos yung mga grapes, orange, pineapple, strawberry, yan mga okay. Ito yung mga babawasan. 85% na babawasan sintomas. So ito po, napakita ko na to. Pwede rin ng probiotic supplement. Umiinom ako ng probiotic. Yung binibili natin, Doc Lisa, parang 5 billion eh. Merong mga 500 million na good bacteria, merong 5 billion, mas effective yung mataas. Medyo lalambot ang dumig mo konti, pero marami yung nagsasabi maganda daw, lalo na kung naka-antibiotics ka. Minsan, kailangan kasi maraming good bacteria para hindi dumami yung bad bacteria. So, probiotics, may mga pag-aaral, medyo proven po to na supplement. Pagkakain, konti-konti, wag marami para hindi mahirap sa pagtunaw. Kung masyadong matigas, masyadong hilaw yung gulay, magbo-bloat ka, mahirapan. Masyadong salty, mas magmamanas. Masyadong fatty, matagal din mawala sa tiyan. So, yan. So, yung pagkain natin, sapat lang, iwas sa mga carbonated. Alam ko, masarap yung mga soft drinks, very refreshing, kaya lang nakakabag, burp ka ng burp. Yung mga sugary at trigger foods, mindful eating, dahan-dahan lang. Tapos maganda rin, may fiber, pero yung dahan-dahan lang pagkain ng high fiber na mga gulay. Okay? So, ito yung mga pwede kainin, animal protein, non-gassy na mga snacks. Peppermint oil, siguro pamparelax ng tiyan. Nakaka-relax. May konti pag-aaral. Bawas sakit sa tiyan, bawas bloating. Yung mga chewing gum, okay? Carbonated drink, syempre lunok ka ng lunok, salita ka ng salita, nagsoswallow ka. Kaya rin, kumakain, tapos nagchichismisan, makakaswallow ka ng hangin, magbo-burp ka, magbo-bloating ka. Okay? Kaya relax lang. Para pag stress kasi tayo, more acid pinoproduce ng stomach. Do light exercise. Mas maganda lakad daw ng lakad regularly. Para mawala yung bilbil. Mawala. Huwag din magpapataba. Diba? Siyempre, pag nagpataba ka, mas magbo-bloat ka. More inflammation at lumalaki ang tiyan. Konting exercise para tumigas yung abdominal muscles, yung mga crunch. Walking, napakaganda, pampalakas din ng tiyan yan para hindi lumaki ang tiyan. Tapos, to reduce bloating, ito nga po, yung straw din daw, pag lagi naka-straw, nalulunok mo yung hangin. Huwag hihiga agad, limit carbohydrate, more water, limit carbonated drinks, exercise daily, at dahan-dahan sa pagkain. Sana nakatulong pong video natin para makaiwas sa bloating. Sa akin, more walking eh. Lakad lang ng lakad, kahit papano, utot ng utot, di ba? Lakad ka ng lakad, maganda yung bowel movement mo, everyday, dudumi ka, matatanggal yung hangin sa tiyan. Salamat po.